Dito sa ating pag-aaralan sa Philippians chapter 4, babasahin ko po, "Therefore, my brethren, dearly beloved and long for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved." Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking kagalakan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. So what is the joy of a pastor? Ano ba ang kagalakan? Magkaiba yung katuwaan sa kagalakan. Ano po? Yung katuwaan ay panlabas na anyo po ito. Yung kagalakan ay sa loob, sa puso. Kaya ang ating makikita ngayon umaga, ang tunay na pastor ay hindi po CEO, hindi po manipulator. Ang pastor ay hindi po diktador. Dito po sa dispensation of grace, mga kapatid, na binabanggit ng Biblia, the pastor is a minister of the word. Ang pastor ay tagapangaral po ng salita ng Diyos. A shepherd of souls. Isa po siyang pastor ng mga kaluluwa and a steward of mysteries. In 1 Corinthians chapter 4, verse 1. His joy is not found in riches. Yung kagalakan namin ng mga pastor ay hindi po makikita sa mga kayamanan, sa mga recognition, or sa relihiyon, but in the growth. Yung aming kagalakan ay makikita namin sa paglago ng isang kapatiran kung paano ba siya lumago na maging matibay, na maging matatag sa pananampalataya. At hindi lamang yung kanyang paglago, but in faithfulness and steadfastness of his flock in Christ. So gusto po nating pag-aralan yung acronym po ng pastor. Ano po, hindi ito Pastor Sunday. Wala pong Pastor Sunday. At dito sa Philippians chapter 1, chapter 4, verse 1, ay makikita natin yung salitang therefore. So, ibig sabihin, i-conclude natin yung taon na ito, mga kapatid, ng salitang therefore, there 1, there 2, there 3, therefore. Therefore, my brethren, dearly beloved, and long for. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking kagalakan, hindi katuwaan at putong, yung crown, my joy and my crown, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. Patapos na naman po ang taon na ito, mga kapatid. Kaya alam ko po na marami tayong mga nalagpasan na mga bagay, maaring blessing, maraming mga pagsubok, pero hindi tayo dapat sumuko. Yung 2025 lang ang sumuko. At papalitan ulit ng panibagong taon. Kaya ngayong umaga ay makikita po natin kung ano ba yung kagalakan ng mga pastor, ng mga tunay na pastor. So number 1, yung letter P, preaching the pattern of Paul. So ibig sabihin po sa 2 Timothy chapter 1, verse 13. 2 Timothy chapter 1, verse 13. Sahin po natin ng sabay-sabay, mga kapatid. 2 Timothy chapter 1, verse 13. Hold fast the form of sound words which thou hast heard of me, sabi ni Paul kay Timothy, in faith and love which is in Christ Jesus. Ingatan mo ang mga ulirang mga salitang magagaling na narinig mo sa akin sa pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo. Kaya sinasabi ni Pablo yung pattern kay Apostol Pablo, kay Timothy, yung pattern ng preaching, mga kapatid. Kaya mahalaga po yung pattern. Lahat ng bagay may pattern. Yung damit nyo may pattern. Yung sapatos nyo may pattern. Yung mga relo nyo may pattern. Yung salamin may pattern. Lahat yan po may pattern, mga kapatid. Lalo ng salita ng Diyos, meron po tayong sinusunod na mga aral ng salita ng Diyos na siyang magbibigay papuri
sa Panginoon at hindi po sa pastor. Kaya yung preaching na ito ay merong sound doctrine, merong sound words, isang magaling na salita, isang magaling na aral, mga kapatid, na siyang nagpapatibay po sa atin, na siyang nagpapalakas sa atin, parang vitamins and minerals na kinakailangan po ng ating katawan. Ito po yung sound doctrine, hindi po false doctrine. Number 2 na ating makita ngayong umaga, hindi lamang po sound doctrine, kundi yung scripture rightly divided. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Mga batid, mahalaga po na yung pag-aaral ay rightly dividing. 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Pagsikapan mong humarap sa subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikakahiya na gumagamit ng matuwid ng salita ng katotohanan. Kaya mahalaga sa atin yung salita ng katotohanan. Hindi ho natin dapat binabali yung aral ng salita ng Diyos. Kundi kung ano yung aral, yun po yung tamang aral na sinasabi at binabanggit ng Biblia. It must be divided, sabi ng Biblia. Kaya hindi pwedeng mag-mix ang false doctrine at saka sa right doctrine, mga kapatid. Kaya mahalaga po yung doktrina. 2 Timothy 3:16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Doktrina, yung mga aral. Yung salitang doktrina ay it came from Latin word po kasi yan, na ibig sabihin teaching, doctrine, for reproof, para po sa kapakinabangan, for correction, for instruction in righteousness, verse 17, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Upang ang tao ng Diyos ay maging sagdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So ang purpose ng pag-aaral ay para magiging sagdal po tayo at para maging matibay ka, maging matatag ka. Hindi yung sinasabi ng matatanda na kaya ka pinag-aral para lumaki ka na mayroong pinag-aralan. Kaya yun po ay secular. Pero mas maganda, ang standard po natin ng ating pag-aaral ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. This is our final authority, ang salita ng Diyos. Number 2, pangatlo, saving gospel. May saving gospel ba? Meron. Sa practical, meron. Okay, Romans 16:25. Ano ba yung saving gospel in a practical way? Romans 16:25. Now to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation, the mystery which was kept secret since the world began. Verse 26, but now is made manifest by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the everlasting God, made known unto all nations for the obedience of faith. Verse 17, to God only wise be glory through Jesus Christ forever. Yung mystery na tinatawag niya rito ay yung kanyang kapanganakan. Kaya nga yung kapanganakan ay mystery, hindi natin alam kung kailan. Hindi po December, wala ho sa Bible, mga kapatid. Kaya mystery. Yung December 25, tradition lang po yan. Pero hindi natin pwedeng i-adapt ang tradisyon para mag-celebrate tayo kasi magkakasala ka, hindi naman ikinuman na mag-celebrate ng Christmas. Ang Christmas ay tradisyon ng dating pinanggalingan natin. Iniwan na po natin yan. Pero kung gusto nyo magkatay, walang problema. Wag lang kayo magsasabit ng kung ano-ano. Kung gusto nyo magluto ng spaghetti, walang problema. Wag na kayong mag-greeting ng Merry
Merina. Di ba? Kaya mga kapatid, kung ating titignan, yung tradisyon kasi, hindi kasi galing yan sa aral ng salita ng Diyos. Kaya mahalaga na dapat po nating malaman po yan, mga kapatid. Kung kumain sila ng masarap, bakit hindi ka ba pwedeng kumain ng spaghetti na masarap? Sobra na nga yung 500 eh. Kasi yung spaghetti niya pala, yung map, alam niyo yung map? May pinost ako na ganun eh, sobra na yung 500. Tapos yung puti na map na ganun, ginunting, nilagyan ng sauce. Tapos nilagyan ng masarap na kinain yun pala, map pala. Kaya mga batid, dito makikita natin, ito yung saving gospel na dumating si Kristo, ipinanganak sa atin. This is the mystery. Walang nakakaalam kung kailan, pero salamat pa rin sa Diyos dahil mayroong ipinanganak para sa kaligtasan natin. Kasi ang dahilan kung bakit siya napapunta is to save His people from their sins, para ikaw ay maligtas. Para siya'y mamatay sa krus, mga kapatid, para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Hindi yung magpaputok ka, magwala ka sa kalsada, magputok ka ng granada. Hindi ganun ang selebrasyon ng Tapos maglasingan, mamaya nung nalasing, kukuha ng dutsyal, pupunta sa kalsada, magkamok sa kapitbahay. Kaya sabi ng Biblia, ito po yung pattern na sinasabi ni Paul na hindi nawawala yung kapanganakan ng ating Panginoong Kristo, yung incarnated word for the saving gospel. The pastor's joy is to see the truth proclaimed clearly and consistently. Na alam mo na ikaw ay ligtas, ikaw ay papunta ng langit dahil tinanggap ka ng Panginoon, kaya ikaw ay nagsisi at tumanggap. Hindi tayo ang unang tumanggap. Hindi natin pinili ang Diyos. Diyos ang unang pumili sa atin. We are chosen before the foundation of the world. Yung mensahe kasi na napakinggan natin noon, nasa gitna na, kalahati na. Yung kalahati, wala. Akala ko nung tumanggap ako, bakit nyo pahirapan pang kaligtasan simple lang naman ang kaligtasan, tumanggap ka. Akala natin ganun noon Akala natin dahil sa tumanggap tayo, ligtas tayo, hindi. Kaya pala tayo naligtas dahil tinanggap tayo ng Panginoon, Ephesians 1:6. We are accepted in the beloved. Kaya nung tayo tumanggap, resulta na po yun. Nung tayo ay nagsisi, resulta po yun. Hindi po yun requirement, mga kapatid. Kaya ang Holy Spirit kumilos sa puso mo. Kumilos sa atin, sa puso natin. Kaya nung narinig natin yung gospel, doon natin nakita na meron palang buhay na walang hanggan na pangako ng Diyos sa atin. Okay, malinaw? Number 2. Anong susunod sa letter P? Sa pastor. The joy of the pastor. Letter A. Letter P, preaching the gospel. Number 2, letter A, assisting the assembly. Kaya, yung church ng Panginoon, ang pastor, assistant. Shepherd, under shepherd. Hindi niya property ang iglesia. Hindi niya property ang miyembro. Ang miyembro ng iglesia ay property ng Panginoon. Okay, balik tayo sa Acts 20:26. Lagi kong binabanggit yun. Acts 20:28. Na ang church ay pagmamay-ari ng Panginoon, hindi ang pastor. Kasi maraming pastor kasi na nagke-claim, miyembro ko yan. Hindi dahil sa akin, hindi ka naligtas. Acts 20:28. Take heed, therefore unto yourselves, ingatan nyo yung sarili, and to all the flock, maging mga kawan, over thee which the Holy Ghost hath made you overseer, katiwala lang po, overseer ka lang, to feed the church of God, upang pakainin ang iglesia ng Panginoon, which He hath purchased
with His own blood. So, sino ang nagmamayari ng iglesia? Ang nagmamayari ng iglesia, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo, sapagkat Siya ang tumubos sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Verse 29, For I know this, sabi ni Pablo, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. So under shepherd, the pastor is under shepherd by the chief shepherd. Sino yung chief shepherd? Ang chief shepherd ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya, ang pastor, he is guiding with grace in a practical manner. Pero ang Holy Spirit pa rin ang nag-guide sa atin, mga kapatid. Number 2, guarding the wolves. Acts 20:29. For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you. Etong wolves, ito yung mga hireling. Ito yung mga bayarang pastor. They care not for the flock. Hindi sila nagkakalinga sa iglesia. Ang gusto lang nila pera. Ang gusto lang nila support. Tanggalin mo yung support. Magpapastor pa kaya yan? Magpapastor yan kung may calling, kung may panawagan sa Diyos. Pero kung walang panawagan sa Diyos, hindi yan magpapastor. Gagamitin lang ang simbahan na bread and butter. Ika nga. Kaya nga, mahalaga, mga kapatid, na yung calling sa paglilingkod, yung pagkatawag sa paglilingkod, anumang hirap, anumang sarap ng buhay, ang paglilingkod, nandyan. Hindi nawawala, hindi sumusuko, hindi rin sumusuka. Ibig sabihin, hindi mo niluluwa yung sinasabi mo, mga kapatid. Kaya may mga wolves, may mga grievous wolves. Philippians chapter 3 verse 2. Nag-warning si Pablo kay Timothy sa Philippians chapter 3 verse 2. Kaya kung ating tignan ng Philippians chapter 3 verse 2, sabi ng Biblia, beware of dogs, beware of evil workers, mga bayarang pastor, bayarang worker. Beware of the concision. Magsipag-ingat kayo sa pagtutuli. Yung pagtutuli, verse 3, for we are circumcision which worship God in spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. Kaya maraming wolves, maraming mga bayarang pastor, maraming mga lobo na ang gusto lamang ay pakinabang, ang gusto lamang ay pera, ang gusto lamang ay suporta. Pero pagdating sa paglilingkod, kapag nawala na ang pera at support, wala na sa gawain ng Diyos. Guarding, kaya we are here to guard from wolves. Or guiding, number 2, guiding, number 3, gathering. Kaya kapag nag-a-assist tayo sa gawain ng Diyos, we are guiding, we are guarding, and we are gathering in love. Ephesians 4:12. Ephesians chapter 4, verse 12. Ephesians chapter 4, verse 12. Kaya tayo ngayon, meron po tayong gathering. Ano po? Every Sunday, may gathering po tayo. Sa online naman, every Miyerkules. Ephesians 4:12, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Yung gathering in love, yung ating pagsama-sama, mga kapatid, ay work of the ministry po yan. Gawain yan ng Panginoon. Gawain yan ng kapwa. Kaya meron tayong fellow laborer, meron tayong fellow worker, meron tayong fellowship. What a joy divine. Leaning on the everlasting arms. Gathering in love, mga kapatid, is joy is when is found. Ang kagalakan niya is when the body is edified and built up in Christ. Kaya, sana ngayong taon mayroon tayong mga natututunan na dapat ma-build up po tayo. Hindi lamang yung bahay-sambahan natin ang binibuild up natin, kundi yung ating spiritual lives, yung ating finances, yung ating relationship sa bawat isa, at yung mga commitment natin na binibuild up po natin.
yung mga tithes and offerings po natin, lahat ng mga bagay yan ay bahagi ng ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi man tayo mandatory na mag-tithes and offering, pero kapag yan ay nagawa natin sa puso po natin, hindi na po mahirap yan. Tama? Tama? O hindi ko mahirap yan. Kasi nagawa mo na eh. Parang pag hindi mo nagawa, nagkakasakit ka. Parang yung naghahalaman ka, tapos bigla mong binitawan ng halaman. Oh, subukan ni Nanay Aida, wag nang magpakain ng manok. Siguro baka magkasakit yan pag hindi yan nagpakain ng manok. Kasi morning pa lang, naggaganon na siya eh. Yung galak niya ba eh, ay dumadami na, nangingitlog na, nagpaparami na. Kahit malaki ang gasto, Brother Vince. Pero nag-i-income. Tama? Oh, buti na lang may azola. Assisting the assembly, gathering in love. Number 3. Letter P. Ano yung letter P kanina? Preaching the gospel. Number 2, letter A. Assisting the assembly. Number 3, letter S. Shepherding souls. Pagmamalakaya ng mga kaluluwa o pagpapastor, yung shepherding. Ang shepherding, ang role ng shepherd is to feed. Ang role ng overseer is to anong tawag diyan? Ano kasi 'yon? Sa pastor bishop. Ano yung isa? Pastor and elder. Ang bishop is to overseer. Mga kapatid, yan ang ibig sabihin po nun. Kaya ang feeding, ang pastoring, loob at labas ng simbahan. Yung shepherding, mayroong tinatawag na compassionate care. Hindi ka naman pwedeng magpastor kung hindi ka compassionate, kung wala kang compassion. Kasi ang compassion ng iba, income. Tithes and offering. Yung commitment mo sa family ng pastor, hindi ko ganun. Yung compassionate care, sabi ng 1 Thessalonians 2:7. Ito yung mga example sa Bible kung paano sinasabi ni Pablo sa mga taga-Thessalonians, sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 7, sabi po ng Biblia, "But we are gentle among you, even as a nurse cherisheth her children." Kundi kami ay nagpapakalumanay sa gitna ninyo, na gaya ng isang sisiwa pagka inaamo ang kaniyang sariling mga anak. Yung nurse pala, biblical ano? Oh. Parang doktor, anya sakit mo manong, check upin ka man, pag-gergerdok. After 1 week, no chinek up, anya ti mariknam, mariknak doket kasla singeren nak metenen dok. Ang hirap ng ganun, ano? Ibig sabihin, yung parang, yung nurse kasi rito, parang, alam niyo doon sa, yung ano ng mga bata, ang tawag doon sa hospital? Meron mang may term doon eh, NICU. Oh, NICU. Thank you po. Nursery. Kung minsan ang nursery, ginagamit sa ano yan eh. Sa gulayan. Di ba may nursery na gulayan? Pero tinanggal nila yun, nilagyan nila ng NICU. So kapag NICU, ibig sabihin, department lang ito ng mga bata, nandun. Yung mga nurse nandun, inaalalayan yung mga ano. They are very gentle. Nagpapakalumanay sila. Yung pagbuhat kasi kailangan gentle eh. Hindi yung biglang hablutin mo yung bata. Hindi. Talagang alalayan mo kasi malambot pa ang ano niyan, buto. Kaya parang gano'n yung pagpapastor, yung pagiging compassionate. Kasi ang pastoring, hindi ka dapat nagpapahiya dito sa harapan ng pulpit. Brad, pambira, kapatid, ngayong last week na ito, last year na ito lang bang naipon mo? Ito lang bang tithes and offering mo? Gusto nyo ganun gawin natin?
Baka year 2026 wala na. Oh, si kapatid na ganito nagbigay ng 1.5 million. Yehey! Paano naman yung maliit? Kaya hindi in-encourage ni Pablo yung ganun na hindi dapat tayo mag-compete sa isa't isa. Alam nyo, malaki o maliit, kung tapat ka sa maliit, ibig sabihin, tapat ka. Pero kung kahit malaki binigay mo, kung hindi ka naging tapat sa malaki, wala ring value. Tama ba? Bakit? Kasi kung minsan sa puso ng tao, yung competition, kahit tinatanggal natin Marami akong mga naririnig na mga ibang churches ngayon. Ang away nila, ganun. Sinasabi nila, dati naman pastor, kami nagpapintura rito. Bakit parang hindi mo na kami pinapansin? Yung hindi na kami napupuri dito sa harapan ng pulpit. May mga ganung problema ako nakikita. Kaya ngayon pa lang, pinapatay na natin yan. Tinataga na natin yan. Yung ganyang mentalidad. Kasi kung ganun ang kaisipan natin, kapag gumawa tayo sa Panginoon, huwag tayong manumbat. Kasi sinasabi ng Biblia, your labor is not in vain in the Lord. Bahala ang Diyos na mag-reward sa'yo, hindi ang pastor. Kasi ang may-ari ng church, ang Panginoon. Tandaan ninyo mga kapatid, siguro yung kapatid na yun, hindi naunawaan yung ganun. Hindi kailangan purihin mga kapatid. Kaya dapat magkaroon tayo ng compassionate care. As a nurse, cherished her children. Pangalawa, hindi lamang po yan, constant prayer. Marami ba kayong panalangin na natupad? Marami ba kayong mga panalangin na yung nananalangin ka talagang ngayong taon dininig ng Panginoon? Sabi ni Brother Vince, nung umalis sila, pastor, may nangyari sa amin, nawalan kami ng ilaw. Going maliko kami. Wala kaming madilim. Wala kami mapagbilhan ng parts. Pero nananalangin ako na sana ay bigyan kami ng Panginoon. Oh. Pero miraculously, nakakita siya ng shop. Ano yun, Brad? Anong shop yun? Junk shop? Motor parts shop. Oh. Pero yung kasagutan, yung may-ari ng motor shop parts, nandun pala sa kabila, yung auto parts. Para makabili. Kung minsan, sa buhay natin, yung panahon na medyo magpanik ka ng konti, wala nang pag-asa, madilim, walang kabahay-bahay, may bangin, paliko-liko ang daan. Tapos nanood ka pa ng wrong turn. Horror ang datingan. Pero sabi ng Diyos, kalma ka lang. Hindi pa panahon. Hindi mo pa oras. Oo. Antayin mo yung... Pero kung makita mo, nagpupuri ka na sa puso mo, talaga ang Diyos, nakaredy ng lahat ng bagay naman In time mga kapatid. Kaya walang aksidente sa Panginoon. Ginagawa niya ang lahat ng bagay for His glory. Kaya yung constant prayer, yung panalangin, isa yan sa sandata po natin sa darating na taon. Huwag yung bitawan ng panalangin. Jeremiah 33:3, call unto me, and I will answer thee, and I will shew thee great and mighty things which thou knowest not. Hindi mo alam, pero merong great and mighty things na nakalaan para sa iyo. Kaya wala pong imposible sa Panginoon. Akala ko nung araw, pagpunta ng abroad, yung maka-acquire ka ng lote, maka-acquire ka ng ng simbahan. Hindi pala. Sabi ng Panginoon, hindi pa panahon. May timing ang Diyos. Parang yan, relo. Parang orasan, mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos sapagkat merong panalangin. Romans 1:9. Romans chapter 1 verse 9. Sabi ng Biblia in Romans chapter 1 verse 9, ready now, read, for God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of His Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers. Kaya mahalaga yung prayer, mga kapatid.
prayer is power. Kaya, yung prayer, isa po ito sa mga sandata po natin sa araw-araw nating buhay. Hindi lamang po yung pagpapastor ay hindi lamang magkaroon ng compassionate care, constant prayer. Number 3, consistent example. Consistent, ibig sabihin patuloy. Hindi kapag linggo lang banal. Kapag Monday to Saturday wala na. Consistent example. 1 Corinthians 11 verse 1. 1 Corinthians 11 verse 1. Ready now, read 1 Corinthians 11:1. Be ye followers of me, even as I also am of Christ. Maging tagasunod kayo sa akin, nagaya na naman kay Kristo. Hindi sumunod, hindi po mali na sumunod sa tao. As long na yung sinusundan ng tao ay prinsipyo ng Diyos. Tandaan natin, mga kapatid. Yan po yung practical. Consistent example. We are living by example. So ang joy po natin ng isang pastor, the pastor's joy is not in numbers, but in nurturing souls in Christ. We are nurturing souls in Christ. Tayo po ay nagmamalakaya ng mga kaluluwa kay Kristo. Hindi dahil sa bilang. Hindi yung magparami tayo ng bilang tapos picturean. Hindi. Nagaya ng ginagawa ng marami, ginagawa ng iba para merong i-post sa Facebook. Hindi ho, ganun mga batid. Letter T, training in truth. Tayo dapat ay matrain, mahasa sa katotohanan. Training in truth. Mahalaga po kasi yung truth. Mahalaga po kasi yung totoo. Colossians 1:28. Kaya yung pagtuturo ng katotohanan ay mahalaga. Colossians 1:28. Colossians 1:28, ready now, read. Whom we preach, warning every man, teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ. Verse 29, whereunto I also labor, striving according to His working, which worketh in me, sabi ni Pablo, mightily. Yung gumagawa yung kapangyarihan ng Diyos. Kay Pablo, ginagamit si Pablo na bilang kapangyarihan ng Diyos in a practical way sa pangangaral ng katotohanan. Kaya yung hindi lamang mangaral ng katotohanan, mag-aral din ng katotohanan. Kung walang tapat na aral, walang tamang aral. Tandaan po natin, teaching faithfully is one of the most important thing. Teaching every man in all wisdom. Hindi talent, kundi wisdom. Ang wisdom, you have the capacity to discern what is good and what is evil. Yun po yung wisdom. Kaya mahalaga po ang wisdom na galing sa Diyos. Hindi po yung karunungan ng mundo na ito. Mahalaga na tayo na alam natin yung Biblia, yung salita ng Diyos. Ito yung tunay na wisdom. Wala akong nakikitang nag-aaral ng Bible na hindi nagtatap. Kita nyo? Na hindi maano ang grades. Subukan nyo magbasa ng magbasa. Bigyan kayo ng Panginoon ng wisdom. Guiding power to ng Diyos eh. Walang pwedeng mag-overcome nito. Yung salita ng Diyos, ito yung karunungan ng mga tunay na mga Kristiyano, tunay na mga mananampalataya. Training in truth. Teaching faithfully. Number 2, makikita natin practical, transforming lives. Pag alam ng tao yung katotohanan, matatransform yung kanilang buhay. Romans 12:2.
Makikita natin yung transform lives sa pangangaral. Romans 12:2. Lumalakas tumitibay, tumatapang. Isa yan. Romans 12:2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Kaya mahalaga yung magbasa ng salita ng Diyos, matrain tayo sa katotohanan, mahasa tayo sa Biblia, mahasa tayo sa maaral para matransform yung buhay natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. 2 Timothy chapter 4 verse 2. Sinasabi niya doon, reprove, rebuke, and exhort. His joy is when the saints grow mature and stand complete in Christ. Okay, letter O. Overseeing the work. Overseeing. Pag sinabi mong oversee, tagapangasiwa ng gawain. Overseeing the work. So, ibig sabihin po, yung pag-oversee, titignan mo kung may naliligaw, titignan mo kung may sakit, may karamdaman, kung may sipon. O, di ba? Parang pag-aalaga ng hayop yan. O, maglagay ka ng, ano yung powder na nay? Dextrose powder. Huwag mong inumin huwag mong itimpla sa kape. Baka maging super sayang ka. O kapag alam mo may sipon, bili ka ng pang sipon. Overseeing. Yung overseeing mahalaga. Kaya dapat may mga nire-restore tayo pero wala na talaga. Talagang hindi talaga sa atin. Overseeing the work. Organizing ministry. Mahalaga po na ma-organize natin yung ministry. Let all things be done decently and in order. 1 Corinthians 14:40. 1 Corinthians 14:40. First Corinthians 14:40. Let all things be done decently and in order. Ano ba yung decently? Ano ba yung sinasabi na may kaayusan ng lahat ng mga bagay? Dapat gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ng lahat ng mga bagay. Ang sagot, nasa 1 Corinthians 14:34. Anong sabi ron? Let your women keep silence in the churches, for it is not permitted unto them to speak, but they are committed to be under obedience, as also saith the law. Wala pong pastora. They are not permitted unto them to speak. Let your women keep silent in the churches. Kaya walang tumatayo na babae rito ng opening prayer. Walang tumatayo. Hindi namin inaano yung mga babae. Hindi. Magugas kayo ng plato. Mag-ayos kayo ng pinagkainan. Parang yun sa Corinthians, sino ba yun? Nabasa natin one time. Na tagaluto, hindi tagapangaral. Yun po yung nun, mga kapatid. It is not permitted for them to speak. Verse 35, kung meron siyang itatanong, verse 35, and if they will learn anything, let them ask their husbands at merong proper place. Huwag mong debatiin yung asawa mo dito sa, ikaw kasi. O, di ba? Hindi kayo nagkasundo. For it is a shame for a woman to speak in the church. What came the word of God out from you, or came it unto you only? Kaya mahalaga po yan, mga batid, na makita natin yan. Sapagkat maraming mga sinasabing simbahan ngayon, may mga pastora sila. Mga kapatid. Ito pa.
Verse 26. 1 Corinthians 14:26. Ano ba yung let all things be done in order? Walang pastora. 1 Corinthians 14:26. How is it then, brethren, when ye come together, every one of you hath a psalm, hath a doctrine, hath a tongue, hath a revelation, hath an interpretation, let all things be done unto edifying. Kapag kayo nag-aaral, when you come together, kapag may gathering, kapag may fellowship, may drum ba? May bitbit ba na gitara? May gitbit ba na piano? May bitbit ba na na disco light? Sabi ng Biblia, when you come together, every one of you hath a psalm, dala-dala yung songbook, dala-dala yung merong aral na doktrina na pinag-aaralan. Ito yung ginagawa natin. Merong language. May Chinese. Oh. Merong Malaysian. May Korean. Mayroong anong tawag dito? Mga ibang language na pinag-aaralan. Tang po yan. Hindi po yan babblings. Hindi yan yung ginagawa na blah 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 blah. Filled with the Holy Spirit daw. Mahirap yun. Na ginagawa dyan sa kabila. O, di naman tayo naninira. Ginagawa naman talaga sa kabila eh. Speaking in tongues. Yung tongues doon ay language. Nauunawaan mo. Halimbawa, mag-abroad si Weng. Saan ka mag-abroad, Weng? Korea? O, di mag-aral ka ng Korean language. Kung Saudi, mag-aral ng Saudian language, Habibi. O, kung mag-aral ng punta ng Thailand, mag-aral ng Thai language. So, wadikap, napnay, o, di ba? O, yan, mga ganyan. Tinatawanan mo, bakit? Hindi mo language yan eh. O, kapag Korean, anong sayo? Ano yung sayo? O, di ba? Natatawa ka kasi wrong pronunciation. Hindi mo kasi language yan eh. Kaya huwag mong pakialaman yung di iyo. Pilipino ka, pango ang ilong. Oh, isang kaig, isang tuka. Okay lang yun, mga batid. Kaya mahalaga po yan. Na yung ministry, organize. Kaya ito yung tamang aral, sabi niya. Hindi po magulo. Let all things be done unto edifying. Sa kabila yan. Okay. Organizing ministry. Outreach for souls. 2 Timothy 4:5. 2 Timothy chapter 4 verse 5. But watch thou in all things, endure affliction, maraming affliction talaga. Do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Ang sinasabi dito, evangelism. Do the work of an evangelist, hindi soul winning. Kasi ang soul winning, gawain yan na Holy Spirit. Huwag mong pakialaman yan, hindi iyo yan. Siyang magko-convince sa puso ng tao. Oh. Kung hindi na convince, profession of faith lang. Kaya mahalaga po kasi do the work of an evangelism, outreach for souls. Ang tirada sa atin ng mga taga-old faith, wala daw evangelism. Meron. Pero hindi tayo nagso-soul winning. Hindi ba natin trabaho ang soul winning? Ang Diyos nga nagdadagdag eh. Make full proof of thy ministry. Ganapin mo ang iyong ministeryo. Kaya mahalaga po yung outreaches. Kaya meron tayong buntun. May mga pinupuntahan po tayo, mga kapatid. Okay. Ano pa? Outreach for souls. Itong mahalaga. Sa overseeing the work. Organizing ministry, outreach for souls. Number 3, occupying till he comes. Luke 19:13. Luke 19:13. Mahalaga ito, Luke 19:13. And he called his 10 servants and delivered them 10 pounds and said unto them, occupy till I come. Anong sabi niya? Ipangalakal ninyo ito
hanggang sa ako'y dumating. Anong ibig niyang sabihin? Ano ba yung sabing kalakal dito? Yung pangangalakal dito, pangangalakal ng kaluluwa. Evangelism ito, mga kapatid. Hindi yung ipangalakal mo yung simbahan. Oh, hindi po yung ibig sabihin nun. Ibig sabihin nito, faithful stewardship until Christ return. Yan ang ibig sabihin ng occupy till I come. Faithful stewardship until Christ return. Tapat na tagapangalaga, tapat na katiwala hanggang dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mahalaga sa atin na maging tapat. Okay, letter R. Malapit na, mga kapatid. Malapit na matapos ang tribulation. Letter R. Reward at Christ coming. 1 Thessalonians chapter 2 verse 19 and 20. 1 Thessalonians chapter 2 verse 19 and 20. Ready now, read. For what is our hope, or joy, or crown, or rejoicing? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? Ano ba yung joy natin? Ano ba yung ating pag-asa? Ano ba yung ating kagalakan? Ano ba yung ating korona? Ano ba yung ating pinagmamapuri? Hindi ba kayo rin sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo na kanyang pagparito? Yung ating crown ay yung pagdating ng ating Panginoon. Yan yung ating reward. Na ikaw ay kukunin na, babaguhin na. Huwag ka naman muna magpaalam ng 2025 ha. Eh medyo ano ka naman ng konti, yung humagbang ka naman ng 2026. Maraming namamatay ngayon, ano? Babata, yung kapitbahay natin dyan, no? 35 years old lang yan, si Adong. Diabetic. Hindi siguro marunong kumain ng ano yon, mapait. Puro masasarap lang at matatamis. Addiction din kasi yan. Maniwala ka. Kaya ito yung ating glory and joy, yung pagdating ng ating Panginoon. Christ is our crown of rejoicing. Kaya ano nang hirap? Sana dumating na lang ang Panginoon, ano? Kasi talaga mahirap ang buhay. Pero dito sa lupa, challenge, maraming hamon lang yan. Sa langit, wala na. Sabi ni Ting, Pastor, grabe, ngayon lang ako nakakita ng gold. Nakahawak ng gold bar. O nakakita na rin ako dyan, pero hindi ko pinakita. Pero alam nyo ba, pagdating sa langit, wala nang saysay yan. Apakan mo na lang. Dito, pinag-aawayan. Yan yung isigsig mo na, pagmunta ka ng Manila, hubarin mo yan. Mahirap yan eh. Kasi maraming ano doon, lastic man. Snatcher. May presyo na yan, mga kapatid. Pag nakting na yung mata ng magnanakaw dyan, kaya minsan talaga sa buhay, dito lang talaga sa lupa, maraming hamon at hamon. Oo. Pati mamon. Marami. Kaya mahalaga kasi sa atin yan. Bakit dito lang sa lupa? Temporal lang naman yan eh. Hindi mo yan may kumpara sa langit pagdating ng araw. Importante, namatay ka na kasama mo ang Panginoon. Paano naman yung mamatay ka na wala ka sa Panginoon? Anong pag-asa nun? Rest in peace ba yun? Oh. Walang rest in peace dun. Mahirap, mga kapatid. Kaya mas maganda yung medyo may hamon sa buhay talaga. Pagdating ng araw, Matthew 25:21. Bago matapos man ang taon nito, mapakinggan nyo to, mga batid. Na meron tayong inaantay na crown, kundi ating Panginoon Kristo. Matthew 25:21. Malapit tayo matapos. Matthew 25:21. Ready now, read verse 21. His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou in the joy of my Lord.
Kaya ang katapatan, nagsisimula saan? Sa maliit na bagay. Magsimula kayo sa maliit. Kapag pinalago yan ng Panginoon, gusto mo i-bless ka ng Panginoon. Kapag binless ka ng Panginoon, hindi ka na mapagkatiwalaan ng malaking bagay. Oh. Paano ka pagkatiwalaan ng maliit? Ng malaki, kung sa maliit, hindi ka mapagkatiwalaan. Gusto mo bang ipagkatiwala yung bagay sa taong hindi pagkatiwalaan? Ba't yung pagkatiwala sa'yo? Mukha mo pa nga lang eh. Hindi na mapagkatiwalaan, di ba? Oh, walang safety doon. Kaya mahalaga po sa atin na makita po natin ito. Kaya nagbibigay ng approval. Well done, thou good and faithful servant. It is Christ's approval. It is not the pastor's approval. Okay, Philippians 2:16, last. Reward that is coming, crown of rejoicing, Christ's approval. Number 3, confidence at judgment. Philippians 2:16. Pag dumating ba ang Panginoon, may confidence ba tayo? Ready now, read. Holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. Tingnan nyo, anumang hirap, anumang subok, anumang kahirapan, yung wala kang makain, yung meron kang makain, yung pinagpala ka, hindi ka pinagpala. Sabi niya, I may rejoice in the day of Christ, that I may not run in vain. Hindi tayo nagpatuloy na walang kabuluhan, neither labored in vain. Kaya hindi ka lugi. Tama? Hindi ka lugi. Yung pagpunta natin dito, akala ng iba walang saysay, walang value. Meron. Your labor is not in vain. You did not run in vain, neither you labored in vain. Maganda yata ibalik natin yung tema natin sa sa anniversary. Running the race through God's amazing grace. Ito yun. That I may not run in vain, neither labored in vain. Holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ. Kaya mahalaga po ito na makita natin ito. Mga kapatid, ang joy ng pastor is the ultimate joy, is eternal reward and rejoicing in Christ's presence. Christ is our eternal reward. Tandaan po natin, lahat ng bagay dito sa mundo, temporary lang, pero salamat sa Diyos, we have this blessing. Inuulit ko, what is the joy of a pastor? Number 1, preaching the pattern of Paul, sound doctrine, scripture rightly divided, saving gospel. Number 2, letter A, assisting the assembly, guiding with grace, guarding from wolves, gathering in love. Number 3, letter S, shepherding souls, compassionate care, constant prayer, consistent example. Okay, letter T, training in truth. Under that, teaching faithfully, transforming lives, and timely exhortation. Letter O, overseeing the work, organizing ministry, outreach for souls, and occupying till He comes. Number 6, letter R, reward that is coming. We have the crown of rejoicing, we have the Christ's approval, and we have the confidence at judgment. So as we conclude, the joy of a pastor is not worldly success, but spiritual fruit. His heart rejoices when believers stand fast in sound doctrine. Magandang umaga po at nawa pinagpala tayo ng Panginoon.